Handa ng DepEd. Nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos, Vice President at Yes, Deputy Secretary Sara Duterte. Alamin natin kay Yusek Michael Powa, Secretary tagapagsalita po ng Department of Education. Yusek Powa, Igan at Connie, magandang umaga! Good morning. Magandang umaga, Sir Igan. Magandang umaga rin po, Ma'am Connie. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ito bang July 29, April 15, 2024, 2025, yung mga guro, mga estudyante, ano na po, handa ho ba sila sa pagbabalik ng, ng pasukan sa July? Well, yes po, kasi yung July 29 natin, yan naman po ay talagang original schedule na natin yan. Opo. So hindi na natin pinalitan. Opo. Ang magiging adjustment lang po natin is instead of actually ang pag-July ang opening last week of July or July 29, kung tatansay natin, baka nasa May dapat ang ano niyan, no, ang Pagtatapos. pag-closing natin. Pero ang ginawa natin, base na rin sa direktiba ng ating Pangulo, magtatapos tayo April 15, 2025. Okay. Pagkatapos nun, para lang magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan, after ng April 15, magbabakasyon ulit tayo at ang pasukan naman for school year 2025 to 2026 ay magiging tentatively June 16. Balik June sa dati, 16. June 16. Opo, at magtatapos na tayo niyan ng March 31. Ayan. Batay rin sa So direktiba. balik sa dati talaga. Ayan na yung graduation, March, kasi March. Ayan, di ba? Opo. Pero So, opo. pero nalaman lang ho din namin na dun sa pagpupulong po no ni VP Opo. Sara at saka ni Pangulong Bongbong, para Opo. ang recommendation kasi ng DepEd daw, paikliin muna, 'di ba? Parang magiging 165 days na lang. Pero hindi pumayag ang Pangulo. Gusto niya matuntun pa rin natin yung 180 days. Kaya ho naging Walang ganito. kulang, hindi kulang. Oo, hindi kukulangin. So ganito ho Opo. ang kinalabasan dahil doon sa kanyang direktiba na ayaw niya napapasukin daw yung mga estudyante ng Sabado o mga guro, 'di ba? To make Opo. up. So ito ho final July 29 to 2024 tapos hanggang April 15, 2025. Yan na. Yes po, tama po. Siguro para lang ma-explain lang po natin ng mabilisan. Mm-mm. So basically, kung natatandaan niyo po, no, medyo may clamor talaga tayo na matapos ng by March 31. And nagsabi din ng ating Pangulo na baka dapat na talaga natin pag-isipan yung madali ang pagre-revert. That is why on the part of DepEd, nagbigay tayo ng dalawang options para maabot natin yung March 31 na ending I see. ng school year, which is yung first option na po is really to have Saturday classes para hindi ma-compromise yung number of school days. Ang second option naman is to just have a shortened school year, but syempre si DepEd ay magbibigay ng guidance sa ating mga teachers para matulungan sila. Ngayon, although wala ako dun sa usapan, but base sa nangyari, ang ating Pangulo ay gusto niyang, ayaw niyang ma-compromise naman yung number of school days natin ng grabe significantly, and ayaw rin niyang magkaroon ng Saturday classes. So ang direktiba ay pahabain na lang muna ng konti. Total April 15 lang naman. So hindi naman ganun kahaba yung i-extend natin from the usual March closing. At ito na nga po yung nangyari. So with this new schedule, hindi naman po gaano mako-compromise, no? Wow, medyo nalalapit naman tayo doon sa sinasabi ng mga curriculum specialist na 180 days would be ideal Yes. for a school year. Bali So ngayon, maganda naman po yung kalabasan. Iikli lang yung bakasyon ngayon. Well, wala naman pong, yan po yung isa pang magandang development. Wala naman pong iikli na bakasyon. Dahil, for Dire-diretso. example, itong magtatapos po tayo this year, May 31, no? Yan yung huling araw ng graduation rites natin. June. Buong Tapos June. July 29 ng bukas. So naka 2 months na rin po 2 months tayo. na rin. Opo. And then next year, April 15 ang ending at tapos yung March. the school year after that, June 10. 16, June sorry. 16. So 2 months pa rin man po tayo. Bakasyon. When we program po the school calendar, talagang binibigyan natin ng due consideration na mabigyan din natin ang akbang bakasyon. Hindi lang ating mga learners, pati na rin ang ating mga Yes, teachers. pero ang tanong dyan, ready ba yung ating mga classrooms po sa tag-ulan naman? 'Di ba? Baka naman may mga kailangan pang kumpunihin, 'di ba? Muling paglilipat na ba to? Kasi La Nina naman yung sasalubong. Opo, actually, para po ma-explain natin yan. Well, unang-una sa lahat, yung sa tanong na tuloy-tuloy naman po yung ating mga repair and rehabilitation ng mga classroom. Albeit meron po talaga tayong budgetary restrictions dyan. Pero ginagawa po natin lahat, no? We are working around the budget we have. But yung na pag-usapan po natin, yung La Nina at El Nino, kaya rin po talaga yan ng
rason bakit hindi natin naging basihan ang init or ang tag-ulan dito sa ating pag-iisip ukol sa pagbalik sa normal June to March cycle ng ating school calendar. Binalik po natin to dahil talaga ito ang gusto ng taong bayan. Pero pagdating naman po sa init at sa tag-ulan, ang atin naman pong polisiya dyan ngayon ay pinapatupad na natin yung alternative delivery modes. So kung merong talagang grabe yung init sa school or kung malakas ang ulan or nagkaroon ng baha, ang sinususpindi lang po natin ay Face-to-face. in-person classes. Opo. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral. Nang sa ganun, hindi naman po tayo magkaroon ng napakaraming learning disruption. Yes. Pero pag ulan at baha kasi, minsan ang mga eskwela nagiging evacuation center Ayun kumpara sa pa. init. Sa init Tama, wala, hindi oo. halos eh. Yun po. So baka pwedeng makiusap tayo sa mga LGU, sa Gumawa na sila ng sarili NDRMC. nila, oo. Wag na nating gamiting evacuation center yung mga eskwelahan para hindi ma-disrupt yung school calendar natin. Opo. Tama po, yan din po talaga, Sir Igan, yung posisyon ng DepEd, no? In Oo. fact, yung latest natin na na issuance dyan is they cannot use our schools for more than 15 days, no? 15. As evacuation centers. Opo, 15. Although nung huling council meeting sa NDRMC, NDRRMC, tayo po yung nagbigay na rin ng posisyon na sana ay talagang hindi na magamit yung ating mga paaralan as evacuation centers. Dahil nga talagang hindi maiiwasan minsan, tumatagal yung stay at nag-hamper talaga, nagkakaroon talaga ng learning disruption at hindi po makabalik. Kahit yung mga learners na hindi naman gaano naapektuhan ng calamity, hindi pa rin makabalik dahil yung school ay ginagamit as evacuation center. Sir, We are working naman po with Opo. the local governments and NGMC regarding this. Yes, sir. Pero ito naman sa usapin syempre ng kalidad ng edukasyon. Unti-unti na ho ba na napupunan yung mga kakulangan syempre lalo na sa reading comprehension. Sa mga basic po, sa matematiko, sa science. Kasi normally sinasabi nga nila, di ba, hindi mo naman kailangan ng mas maraming subjects, di ba? Yung mga basic muna Opo. ang dapat ma-master ng ating mga kabataan. Opo, tama po Ma'am Connie, and that is why yung ating matatag curriculum, yung revised K-10 curriculum na ginawa natin ay decongested na. So binawasan talaga natin yung napakaraming learning competencies. No, in fact, from around 11,000, if I'm not mistaken, learning competencies, nababa na natin siya to around 3,800 from K-10. So ibig sabihin nun, magpo-focus na tayo sa talagang mga essential and foundational Yes. areas, no? And then meron tayong catch-up Friday sa ngayon na gusto pa naming paigtingin due to the comments na nakuha natin, no, from the field. Ito po every Friday natututok lang sa pagbabasa sa ating mga kabataan. Kasama na rin syempre yung health at values education, pati na Okay. rin yung ating peace education. Pero, So, opo, go ahead. Pero Ma'am sir, Connie. yung sinasabi niyo dun sa Catch-up Fridays, initially dun sa ating mga nakausap po, parang hindi naman siya nagiging effective. Hindi na lang daw pinapasukan ng mga estudyante kasi alam naman nila magbabasa lang sila. Yung mga ganyang mga problema na, Opo. ano na po ba yan, na ayos na? At paano nyo papaigtingin kung may ganito pang problema? Opo, we actually have to also recognize na meron ng ganyang mga sitwasyon dahil hindi po graded, no, yung ating Catch-up Fridays. So, humingi po tayo ng comments for the public and sa field offices natin, which we are compiling now. And then, nakausap na rin po natin, ang utos po kasi ng Vice President natin at Secretary of Education, ay kailangan talaga, no, to look at how we can really improve the implementation of Catch-up Fridays. Kasi meron din tayong nakukuha mga comments from the field na talagang nakatulong, no, sa mga bata. Meron tayong mga testimonials sa mga bata na natutong magbasa. But to make it uniform, no, yan po yung assignment na bigay natin sa curriculum now because when we implement it in the next school year, 2024-2025, gusto na nating maayos yung mga ganyang mga hinaing. We started with giving resources, no, sa ating mga schools, kung ano yung mga reading materials na pwede nilang basahin kasi may mga complaint din una na may kakulangan pagdating sa mga materials. And we also ask our curriculum strand to come out na with lesson exemplars or lesson guides sa ating mga teachers para matulungan din sila kung paano yung forma ng lessons nila every Catch-up Friday at ma-standardize natin to. So yan po yung mga unang hakbang but hindi tayo titigil dyan. In fact, hanggang ngayon,
talagang pinapaigting pa at naghahanap pa ng mga ibang ways para lalo pang ma-strengthen yung Catch-up Fridays. Okay, good luck, Yusek, at sa lahat ng taga DepEd. Ingat po kayo dyan. Salamat sa oras po. Maraming salamat Sir Igan at Ma'am Connie. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Yusek Michael. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.